So for today's ganap, gagawa ako ng video paano ako naging au pair hanggang naging etsirin. So first of all, my name is Lady. Nakapag-au pair ako 8 years ago, 2015. Yun yung pinakamadaling visa. Pero dahil kasi may boyfriend ako noon. Pero ginamit ko lang yung au pair visa. And then nakahanap ko ng host family through aupair.com. Ano lang yun, sariling hanap ko lang yun kasi mag-under agency sana ako pero ayoko magbayad ng 50,000. Hindi ako nag-Goethe. Nagbayad lang ako sa German course, private like parang tutor, parang 1,000 per hour. Then nakapasa ako sa Goethe. Then naging smooth yung yung process ko ng papers. Siyempre, hindi mo babanggitin sa embassy na may boyfriend ka o may kakilala ka dito. Kailangan smart ka sa mga sagot mo. Sinabi ko noon, since nag-apply ako noon ng FAFA na babalik ako sa Pilipinas at ipapagpatuloy ko yung karir ko. Pero syempre, yun yung mga white lies na kaya hindi naman masama minsan magsabi, di ba? Pero hindi ko binanggit na Pinoy yung host mom ko. Hindi ko binanggit na may boyfriend ako dito sa Germany. Then, naniniwala din ako na pagkapalaran mo talaga. Gaano mang kahirap yung proseso. Kung para sa'yo, para sa'yo. So, I think para sa akin talaga na makarating ako sa Germany. Na ako naman yung walang kabalak-balak mag-abroad. During au pair, summary na lang natin. Yung first 3 months ko, hindi naging maganda yung experience ko dun sa first family. Parang culture shock na rin. Hindi ko nagugustuhan yung setup nila sa bahay. Then, nakahanap ako ng ibang host family, which is very, very thankful ako. Kasi opposite siya nung first host family. And then, after au pair, nag-apply ako ng FSY, yun yung parang social service, something like that. Volunteer ka for 1 year, either sa home for the aged, sa kindergarten, or sa pa ba iba? Sa hospital ata. Pero ang pinili ko yung sa kindergarten, nag 1 year ako sa Waldorf Kindergarten. Which is, nagustuhan ko naman, first experience ko yun. Hindi ko alam kung ano yung klase ng normal na setup ng kindergarten. Then, after ko mag-FSY, nagpakasal kami bago matapos yung visa. Nagpakasal kami sa Denmark kasi mas mabilis doon yung proseso ng mga bagay-bagay. After ng FSY na pinagpatuloy ko, naghanap ako ng practicum at ang nakuha ko yung sa hotel kasi bala kong Ausbildung sa hotel. Nakakuha na ako actually ng um, ng plots. Ano ba yung plots? Ng plots. Shit. Nakahanap na ako ng plots sa hotel. And then, nagpraktiko muna ako ng 6 months normally. And then, nagpatuloy ako ng B1 or Veruf. During my training sa hotel, hindi ko nagustuhan yung setup. Hindi siya family-oriented yung kind ng work. Kumbaga, may pasok ka ng holiday, ng Sabado or Linggo, late yung pasok mo, minsan too early. Hindi ko nagustuhan yung setup. Tapos, alam ko lang, hindi ako masaya. Tapos, nakakapagod service. Kakapagod. Minsan, wala kang pahinga kahit ihi. Hindi mo magawa. So, hindi ko siya nagustuhan. All in all, in-stop ko yung practicum ko at pinagpatuloy ko na lang yung B1 na German course para sa yung job level na B1. Then sabi ko parang mas gusto ko pa rin yung sa kindergarten. So umattend ako ng job for the future, doon yung mga parang naghahanap ka ng trabaho. Then nakita ko doon yung school, yung EB, Carlo Schmidt Schule, doon kami nagtanong-tanong. And then may nakausap kami doon about sa case ko na sabi nila pwede daw ako doon mag-exam sa kanila ng B2. Tapos magtuloy ako ng ETSIRIN. Then after nun, medyo unsure pa ako. Parang kasi ang hirap ng ETSIRIN. Or naisip ko mag-kinderpflegerin, yung parang assistant lang sa kindergarten. And then, nagpunta kami sa disco. Kasama ko yung bianan ko. Nakasalubong ko doon nakita ko doon yung aking dating boss sa kindergarten. So, hindi ko siya kinausap nung time na yon, pero parang it's a sign na sa akin na parang magtanong sa kanya. So, pinuntahan ko siya sa kindergarten, doon sa Waldorf Kindergarten. Humingi ako ng advice sa kanya. Tapos, in-advise niya ako na mag-ETSIRIN kasi kaya ko daw. So, parang yun yung pinanghugutan ko ng lakas ng loob. Kasi normally, mag-assistant lang sana ako. Sabi niya, ituloy ko daw yung ETSIRIN kasi kaya ko nga daw. At yung aking ETSIRIN journey, hindi rin naman naging ganun kadali, pero alam ko na ginaguide ako ni Lord for the whole, sa buong buhay ko, lalo na dito sa Germany. Kaya panatag na rin ang loob ko.
So, pina-recognize ko yung papers ko sa Stuttgart kasi nasa Baden-Württemberg kami. Tapos, para siyang Hochschule Allgemein. Parang may abitur daw. Pwede na ako mag-direct sa Ausbildung ng kindergarten. At dahil medyo unsure pa ako paano ba ang system ng school dito sa Germany. So, mas pinili ko yung 1 year na Berufskolleg. Parang preparation yon para sa Ausbildung. Na normally, hindi ko naman kailangan i-take. Tinake ko yon para medyo meron akong sense ng system nila dito sa Germany. And then, another 2 years for Etsirin. And then, 1 year na recognition year. Nag-practicum ako sa International Kindergarten. And now, I'm anerkannte Erzieherin. Kumbaga, certified na ako na educator dito sa Germany and I'm working as English speaker or English educator sa Ludwigshafen, sa Tripe, sa BASF. And I'm very happy kasi yun yung first work ko after ko na Ausbildung. And in my 31 years of existence, yun na rin yung first job ko talaga. And I think that's all I can share. If you have any questions, let me know. Thank you for watching and bye.